Boss PH3 review. Sulit ba itong phaser pedal na ito? Okay, so alam na natin ang sound ng classic phaser, yung parang umiikot, lumulutang, psychedelic, very vintage. Pero itong Boss PH3 phase shifter, kakaiba ito. Kasi hindi lang siya normal na phaser. May mga modern modes, may step phaser, may rise and fall effect, at pwede mo siyang isync sa iyong mga expression pedal, sa iyong expression pedal. Ang tanong, sulit pa ba siyang bilhin ngayon o mas okay pa rin yung mga classic analog phaser? Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Okay, so itong PH3, ito yung digital phaser ng Boss na ipinalit nila dun sa old PH2. And honestly, hindi siya ginawa para maging safe. Ginawa siya para maging experimental. Meaning, yes, kaya niya yung mga classic na swirling sound. Pero ang totoong strength nito ay yung weird, modern at synth-like modulation. Check natin yung mga controls at mga knobs. Rate. Obviously, ito yung speed ng phasing mo. From super low ambient sweeps hanggang halos helicopter na o synthesizer modulation na yung tunog niya. Goes pretty nutty. We're super slow. Next is depth. Gaano kalalim yung effect? Low depth, subtle lang. Parang gumagalaw lang yung tone mo. Pag high depth, sobrang obvious yung sweep. Very psychedelic. 70s, groovy. Just like a volume dip. Bringing the depth up halfway. All the way. Really hear that scoop. Resonance, yung res, ito importante. Ito yung nagbibigay ng vocal-like character sa tone mo. Pag tinaasan mo, mas pronounce yung swoosh, mas matapang, mas futuristic. Bring the resonance all the way up. Really makes that wow of the phase a lot more prominent. Ayan yung ating pang-apat na knob, yun yung mode selector. So, dito talaga nagiging interesting ang pedal na ito sa mode selector. Meron siyang 4 stage, 4, 8, 10, 12 stage. Yung 4 stage, classic vintage phaser sound, very smooth, very 70s. Habang tumataas yung stage, mas deep at mas dramatic yung sweep. Especially yung 12 stage, sobrang lush saka spacey niya. Go to the next stage here. We got 10 stage. Stage 12 or 12 stage. Step mode. Step mode. Ito yung favorite ng maraming tao. Kasi instead na swoosh, sweep, parang suitcase yung modulation niya. Very robotic, very synth, very Radiohead yung vibe. Bring that depth up more. Okay, fall mode. Parang pagbagsak, parang pabagsak naman yung filter ng sweep.
So, perfect siya for transitions, ambient sound, or weird experimental textures. Rise mode. Yan, rise mode. Kabaliktaran naman, umaakyat naman yung movement nung iyong phase. Parang may build up lagi yung tunog. Sound quality. Sa sound quality naman tayo. Sound-wise, sobrang linis neto. Expected na yon kasi digital siya. Hindi siya yung warm na chewy na analog phaser tulad ng old vintage pedals. Pero ang kapalit niya syempre, clarity and flexibility. Especially pagka live, hindi mawawala definition ng notes mo. Best use case sa clean guitar. Dito talaga siya magsha-shine sa clean. So, pwede siya sa funk, sa ambient, sa dream pop, yung mga shoegaze, alternative rock. Distorted guitar, pwede rin. Okay din siya with gain. Pero personally, mas gusto ko siya before the distortion. Kayo, anong sa palagay niyo mas maganda? Paki-comment sa baba. Bass, underrated feature ng PH3. Pwede po to sa bass. Sobrang solid nito sa bass. Especially yung slow phasing. Experimental music, yan, kung mahilig ka sa mga post-rock, electronic textures, progressive rock, yung mga weird sound design, sobrang saya nitong pedal na ito. Bagay na bagay ito. Pros, isa-isahin natin yung magagandang bagay ng PH3 phase shifter. Una, super versatile niya. Parang maraming phaser sa isang pedal. Pangalawa, unique modes. Iba't ibang modes kang pamimilian. Hindi lang siya vintage sounds. May experimental option kaagad. Pangatlo, stereo capability. Pag stereo yung setup yung gamit mo, sobrang immersive yung tunog. Pangapat, expression pedal support. Kita nyo ba? Pwede mong kontrolin yung rate in real time. Perfect for live performance. Next, tank build quality. Classic Boss reliability. Sobrang tibay kapag ka Boss. Okay, mga cons naman tayo. Disadvantages, mga pangit na pwedeng idahilan mo kung bakit hindi ka bibili. Ayan. Kung hanap mo is warm, vintage, MX Phase 90 type tones, baka medyo malamig para sa iyo itong PH3. Mga modes, sobrang very niche. So, real talk, yung rise, fall, saka step, baka hindi mo siya ganun kadalas gamitin. Pero, good to know na nandun lang siya. Pero cool sila. Very specific situations lang. Yung sound can be very overwhelming. Pag mataas yung depth plus resonance, minsan kinakain na yung original tone mo. So, para kang itong PH3. Siguro, bibilin mo to kung ikaw ay gusto mo ng modern phaser o kaya mahilig ka mag-experiment o kaya kailangan mo ng maraming modulation options, ambient, alternative, prog player ka, pwede rin. One pedal for many phaser style. Okay, baka hindi ito naman para sa iyo kung ang gusto mo lang ay vintage phaser o kaya pure analog ka o kaya one knob and done ka na dahil ang daming knob nito, baka para sa iyo isang knob lang okay na. Sulit nga ba ang Boss PH3 phase shifter? Honestly, yes. Honestly, yes, sulit naman siya. Pero depende sa hinahanap mo. Kung ang gusto mo yung mga classic vintage phaser, may ibang pedals na para sa'yo. Mas babagay. Simple lang. Halimbawa yung MX Phase 90, ito yung pinaka-iconic vintage phaser, di ba? Simple, warm, chewy, very Eddie Van Halen. Meron din tayong Electro Harmonix na phaser, small stone. Meron din tayong Phase 95, MXR din. At yung Boss PH1R, kung gusto mo ng old school Boss analog phaser. Yon. Analog yon. Okay, so yun lang mga kabanda. Salamat sa panonood. Kung gusto mo ng PH3, available pa ito habang nire-record natin sa Tugtog Tayo Lazada Store. Check nyo na. Pag wala na, browse lang kayo sa Lazada. May makikita rin kayo niyan. Or sa Facebook Marketplace.
Phase. Okay? Thank you for watching. See you sa susunod na video. Subscribe para marami pa tayong pedal na pag-uusapan doon. Thank you. See you sa next video.